Okay guys, isang napaka-importanting tutorial video. Siyempre, kailangan malaman natin paano natin malalagyan ng laman ang ating account ng Load Wallet. Okay, simulan na natin. So, pwede tayo mag-reload sa mga bangko. Napakarami natin mga partner na banks. Also sa GCash at Smart Money. So, isa-isayin natin siya. Okay, so yung pinakabago natin is Security Bank. Ito, wala pong bank charge, paperless, at same-day crediting. Cut-off po nito is 3 p.m. and minimum deposit is 500 pesos. No need to fill out a form. Just go straight to the bank teller to reload. No? Sabihin nyo lang V-Mobile, magre-reload kayo. No bank charge, bills payment, replenishment, free po kahit sa outside Metro Manila. Ito yung pinakamaganda talaga na bangko natin para mag-replenish. So next, Union Bank. So sa Union Bank, minimum replenishment din is 500 pesos. So kuha lang kayo ng bills payment slip. Lagay nyo po doon V-Mobile, then your name, tapos yung ID number nyo dito sa reference number. Tapos yung amount. So pag nag-deposit kayo na umaga, makuha nyo to ng tanghali. Pag nag-deposit kayo ng tanghali, makuha nyo to ng hapon. At kung sa hapon, sa gabi, at kung gabi na kayo nag-deposit, malamang kinabukasan nyo na ito makukuha. Kasi i-verify pa to ng bangko at syempre ng V-Mobile. Okay, next, UCPB. So sa UCPB, kuha lang din kayo ng payment slip. Lagay nyo po doon V-Mobile. Then yung name nyo at ID number nyo. Tapos yung amount. Okay, minimum payment din is 500 pesos. Dun sa Union Bank, UCPB at Security Bank, hindi nyo na po kailangang mag-LX reload. Ano yung LX reload? Malalaman nyo po maya-maya. Ito naman, BDO. Isa sa mga unang bangko, no? Dati kasi nung nag-join ako, 2011, BDO, BPI at Metrobank lang ang mga banks natin. So, minimum deposit din dito is 500 pesos. So dito iba naman. Makikita nyo po rito, kuha po kayo ng cash deposit slip and nakalagay po rito yung account number ni V-Mobile. Then lalagay nyo sa account name is V-Mobile Technologies Inc. and yung amount. So ito po yung magre-require ng LX Reload command or LX Reload notification. Huwag nyong kalilimutan din kunin yung resibo nyo sa teller. So kapag tinignan nyo po yung quick guide natin, yung kulay green, yan po yung number 2 natin. Makikita nyo po doon yung dito sa number 2, bank deposit, yung account number ng BDO, BPI at ng Metrobank. So yan po yung isusulat nyo dito sa account number. Okay, hindi nyo po account number. So kahit wala po kayong bank account sa BDO, pero kayo mag-deposit sa bank account ni V-Mobile. Then kailangan po nyong i-LX reload ito, no? Ito po yung parang ini-inform nyo si V-Mobile na nag-deposit na po kayo at i-verify po ito ni V-Mobile para naman ma-credit sa V-Mobile account nyo. So paano gagawin natin itong LX reload notification, no? So pag nakuha nyo na po yung cash deposit slip, immediately text nyo na po si V-Mobile, no? So itong gagawin nyo, LX space, reload, then yung ID number nyo, slash, importante yung slash. So dito po space, no? Kailangan may space yan dito. And ito naman dito na magsisimula ang mga slash. Okay, slash PIK, slash yung amount na dineposit nyo, slash yung bangko, no? Let's say dito BDO, then slash yung branch. Kung saan po kayo nag-deposit, hindi nyo po kailangan sundin yung example na to, no? Kung saan po kayo nag-deposit. Kung nag-deposit po kayo kanya sa Batangas, no? Sabihin nyo sa Batangas. And eksakto, no? Makikita nyo naman dun sa bangko, sa labas kung anong branch sila. Okay, next is yung branch code. So saan nyo makikita ang branch code? Doon po sa cash deposit slip, no? Katulad nito, andito po siya sa lower left corner. 3 numbers po siya. Then yung account number, okay, na ginamit nyo na ito po yun. Account number, makikita nyo rin yun sa cash deposit slip. Then yung date, separated by dash, slash, yung time. So yung time, dito nyo pa makikita yan, date and time. So kasama pati yung seconds. So send nyo po siya sa gateway numbers natin. Ang mga gateway numbers natin, again, makikita nyo po sa kulay orange na quick guide natin. Yan po yung number 1 natin. So nandito po siya. Okay. Ito yung mga initial gateway numbers natin. Or dun sa mga inassign na gateway sa inyo ng system natin. So next, ang BPI naman. So ganun din, deposit slip. I-deposit kayo sa bank account ni V-Mobile Technologies Inc. So
So, ilalagay niyo po yung pangalan niyo dyan and yung account number niya. So, yung account number niya, makikita po ulit sa quick guide number 2. Dun po, dito po sa bahagi na to. No? So, ito po yung current account ng V-Mobile sa BPI. Ang minimum deposit po rito is 500 also. It requires LX reload notification din. So, huwag niyong kalilimutan kunin tong deposit slip. Pag nakuha niyo ni deposit slip, immediately mag-LX reload command na po kayo. No? So, ganun ulit. LX space, reload space, ID number, PIK, then yung amount, okay, anong bank, and yung branch. Again, di nyo po kailangan na i-copy to. Kailangan po yung kung anong saang branch po kayo nag-deposit. And yung branch code. No? So, ang branch code po, ayun, makikita po yan sa deposit slip. And yung account number ni V-Mobile. Okay? And yung date and time. Okay? So, ganito po yung format. No? May dash at yung time kasama po yung seconds. Okay? At isasend nyo po ulit to sa gateway numbers. Ang gateway numbers natin ay makikita po ulit dito sa quick guide number 1. Kulay orange po siya. So, ang smart money din, pwede rin tayong mag-replenish dito ng load wallet. So, pwede po ito kanyayin sa mga tindahan. Meron silang smart money na then ito po yung gagamitin nyo na smart money number. And may mababawas po na 5 pesos na airtime fee. Okay, madededuct po yun sa SIM load balance nyo every transaction. So, wala po siyang service fee. Yun nga lang, meron siyang airtime fee. So, kailangan nyo mag-send ng LX reload command din. Pag send ng LX reload, lalagay nyo lang LX space, reload space, ID number, then yung PIK. Okay, may slash po yan. Then slash, magkano yung amount na transfer nyo. Okay, then yung smart card money number. At yan. Ito po siya. Okay, then yung reference number, ito pong reference number makukuha nyo doon sa ipapadala ni Smart na parang resibo din sa text, no? Kanya sa tindahan kayo nag-reload. So, hintayin nyo po yung kukunin nyo po yung reference number. Then yung date at time na nakalagay din doon. Tapos send nyo sa gateway numbers natin ulit. So, ito, ang minimum niya is 500 pesos at next banking day nyo po makukuha. Maaari ding bumilis, no? May pwedeng din same day kung matapos lahat ng mga pending transaction sa office. Ganun naman yun eh. Pero kung hindi, next banking day na siya. Ito, mas okay to kasi real time po to. No, yung GCash natin. Okay, so for as low as 100 po pwede, no, sa Smart kasi 500. So basta ito naman meron siyang 5 pesos na service fee. Okay, pag nagpa-G reload kayo ng 100, ang makukuha nyo po is 95 pesos, no. So ganun din naman kung 1,000, di 995 yun. Basta kahit anong amount, 5 pesos lang. Okay, paano ba mag-register nun? Kailangan yung SIM dito is yung globe number nyo. Kailangan yung i-dial is yung asterisk 143 #. Then press call. Tapos may makita kayo doon mapagpipilian. Selection nyo po yung GCash. So, ito yung ginagawa natin kung wala pa kayong GCash na account. No? Then, select nyo yung register. Tapos, ito ilalagay nyo po ito. No? Mag-designate ka ng 4-digit MPIN. No? Name nyo, last name nyo, mother's maiden name. Tapos yung complete address. Tapos makakuha kayo ng confirmation text from 2882 na successfully registered na kayo sa GCash. Okay, so paano nyo malalagyan ng pondo yung GCash nyo? Okay, so pwede sa mga bangko, okay, mga GCash outlet, business center. So makaka-receive din kayo ng confirmation text nun once na pumasok na sa inyo. So ito yun, pwede kayo sa business center ng Globe, Villarica, Tambunting, mga SM department store. So paano na yun, no? Kanyari nandun na yung pondo sa GCash nyo and gusto nyo nang gawin siyang load wallet. Okay, so ganito yung gagawin nyo. So ilalagay nyo lang po, magta-text lang kayo ng command na LX space G reload space user ID nyo, then slash PIK slash amount slash yung GCash mobile number nyo. Okay, ito po yung sample. So hintayin nyo lang po yung text ng Rudic Stream. So ito po yung pag na-receive nyo po yun, ito po yung makukuha nyo na V-Mobile Technologies Inc. So ito po yung makukuha nyo. Hihintayin niya po kayong mag-reply noong 4-digit GCash MPIN nyo to confirm. So pag hindi kayo nag-respond within 5 minutes, ka-cancel niya yung transaction. No? So very important po yun. So lagay nyo po yung 4-digit GCash MPIN nyo. So real time po ang credit nito.
dun sa V-Mobile account nyo. So 5 pesos po yung madideduct dun sa amount na dineposit nyo o nireload nyo. So yun po yung replenishment natin sa banks at sa GCash at Smart Money. Okay, thank you.